Hello guys! Today is our wedding anniversary. But since LDR kami ni Habi, magse-celebrate ako mag-isa dito sa Abu Dhabi Mall. But before that, I need to do something and go to Etisalat, one of the network provider here in UAE. Eto na nga, nandito na tayo sa Wagamama. Ito yung gusto kong i-try na bagong Asian fusion restaurant dito sa loob ng Abu Dhabi Mall. Let's check it out, guys! So, hindi ko alam kung ano yung pinalitan niya dito sa pwesto niya. But dati merong ibang restaurant here. So, hanap muna ako ng table. Alin kaya ang magandang place? So, ayun, nakita ko yung place na malapit sa window kasi ang ganda ng view dito sa may bintana. O, divine! So pagkupo ko, inabot agad ng waiter yung menu kasi baka daw magbago pa isip ko, umalis pa ako. Joke! So eto yung kanilang menu. So as I was saying, it's a Asian fusion restaurant. So it's a mix of Malaysian, Thai, Chinese, Filipino, and Indonesian food. Pero medyo konti lang yung nasa menu nila. Parang one of each country lang yung available. Pero ayan, ang napili ko is Pad Thai and yung chicken nila. Grabe, ang tagal ko nang hindi nagda-dine out. Napakamahal na ng bilihin, guys. Tingnan nyo naman ang mga pricing here. I-multiply nyo na lang sa 16. Oh my G. Pero dahil na special day today, anniversary naman namin, kaya iti-tweet ko na lang yung sarili ko since wala si Habi dito para mag-treat sa akin. Okay, so I was checking the vicinity of the restaurant. Very classy ang kanilang ambience dito. Kaya kahit mag-isa ka, hindi mo mafe-feel na mag-isa ka kasi merong privacy yung kanilang mga seating arrangement. So, I feel very comfortable here kahit mag-isa akong kakain. At ayan, nag-order na nga ang lola nyo. Kabayan pa yung waiter. So, it's easier to converse in Tagalog saka mag-inquire sa kanya kung ano yung mga bet or ma-recommend na dish. Habang nagbo-voice over, napansin ko lang ang ganda ng tattoo ni Kuya. Astiga. In fairness, ang ganda. So, tamang-tama yung pwesto na napili ko kasi ang ganda dito. Makikita mo yung Rim Island and then yung hotel na ito ay part din ng building dito sa Abu Dhabi Mall. Itong Abu Dhabi Mall ay situated sa isang high-rise building. So, yung commercial part niya is yung podium at yung pinaka-high-rise building niya is hotel. So, ayan yung pinaka-pool ng hotel. Nakapag-check-in na kami dito way back 2022 with my friends at talagang na-enjoy namin yung stay namin dito. So, one by one, dumating na ang order ko. So, nauna yung drinks, which is iced tea. And then, yung chopstick na hindi ko alam paano gamitin. And then, yung kanilang parang tempura type na chicken. Ayan na siya. And also, of course, the Pad Thai, the main dish. And yan, the crowning glory of my order. Ang sarap, diba? Siyempre, as a vlogger, hindi natin palalagpasin ang ganitong view. Food and good ambience and background in the window. Divine. So, let's dig in. Itadakimasu! Ayan, nag-pretend pa ako ng sanay akong gumamit ng chopstick pero nauwi din ako sa spoon and fork. Ang sarap nitong pad thai. Medyo iba yung timpla niya kaysa dun sa usual na nakain ko before when we ordered from Thai restaurant. Pero ang sarap pa rin ito talaga. Kahit ang dami niya, naubos ko talaga siya. Ayan na nga.
nga, almost done na tayo. Medyo binabagalan ko yung kain kasi ayokong mabigla yung busog ko. Dahil pag nabigla ako ng busog, umaatake yung asthma ko. Alam mo na guys, ang hirap pag may asthma. Ang daming bawal, hindi pwedeng magutom, hindi pwedeng mabusog, may maamoy ka lang, mag-trigger. So, kaya ayan, at this point, binabagalan ko na lang to kasi busog na ako. Ayoko talagang matrigger yung asthma ko. Verdict ko nga pala, although yung pad thai is very good, ang sarap, medyo nadismaya lang ako dito sa tempura chicken kasi masyado siyang, parang sa akin, over fried. Masyadong matigas na yung kanyang breadings na kahit pagtusukin ko nababali yung sobrang tigas na niya nung kinakain ko. At wala siyang timpla. Ganun siguro yung mga Hapon, sabi nila hindi daw sila nagtitimpla talaga sa mga fried food nila. Binabawi na lang nila doon sa sauce. So, baka hindi lang ako sanay pero talagang walang lasa to. Walang lasa yung chicken na to. Pero syempre dahil binayaran ko to ng mahal, kailangan ko tong ubusin. Sayang ang food, 'di ba? Bawal na nga yung magtira ng pagkain. Napakamahal ng bilihin kaya you really need to eat what you ordered. Hindi na uso yung magtitira ka. So, ito yung before. At ito naman yung after. O, diba? Ubus lahat. Very good si Juday. So, it's time to pay the bill na tinawag ko na si Kabayan para malaman ko kung magkano yung bill ko. And lalabas na rin ako dito sa restaurant after kung magbayad. So, eto na nga yung bill ko guys, 137 dirhams which is equivalent to 2,000 plus in peso kung 16 yung palitan. So, medyo pricey siya compared sa mga nakakain ko before. Kasi before, around 150 dirhams, 3 na kaming kumakain. So, talagang mahal na ang bilihin dito guys. Even sa UAE, sa lahat ng part ng mundo, mahal na talaga ang bilihin. Kaya tipid-tipid lang tayo, pero once in a while, i-treat din natin yung sarili natin, diba? At dahil nandito pa rin ako sa mall, naisip ko ding mag-ikot-ikot. So, parang gusto ko ring manood ng sine para mawala din yung stress ko. Actually, tumakas lang ako sa OT. Nag-OT ako sa bahay, diba? Sunday and nag-OT ako sa bahay. Wedding anniversary namin, nag-OT ako. Kaya ayan, tumakas talaga ako at nag-explore ako dito sa mall. Kahit man lang ilang oras, mawala ba yung stress ko sa utak ko. Kaya ayan, nagwalwal ang lola nyo, kumain, and then manunood ng sine. And enjoy lang dito sa mall. At nakarating nga ako dito sa cinema, pero ilibot ko muna din kayo dito sa food court. Siyempre, ito yung favorite part ng mga nag-momalling. Kasi pag napagod ka, kakain ka. Ayan, di ba? Bagong renovate pala to. Very long time na rin since last na pumunta ako dito sa food court ng Abu Dhabi Mall. So, hindi talaga ako mahilig na ngayong mag-malling. Kasi once na nag-malling ka, ay naku, kahit di ka gagastos, mapapagastos ka, diba? Kahit wala kang bibilhin, mapapabili ka. Tapos pag napagod ka, hahanap ka ng makakainan. Of course, gastos na naman. Pero dahil anniversary nga namin ni Habi, treat ko lang yung sarili ko. At eto, nag-video pa ako sa loob ng CR. Gusto ko lang makita nyo na ang ganda ng CR dito. Ang linis, very high-tech, diba? Automatic yung soap, automatic yung water, very clean. Tapos, hindi mo kailangan bumili ng tissue. Free lang ang tissue here, not like in the Philippines. At bumalik na ako dito sa sinihan para i-check kung anong movies ang available today.
So, mostly ay mga Indian movie. So, ito na lang na pinili ko yung Despicable Me. Andito na ako sa counter at grabe, 61 dirhams na siya. From 40 lang dati. Grabe, ang mahal na kaya. Kukunti na rin ang nagsisini ngayon. True nga ang sabi nila na yung isang ticket sa sine ay mas mahal pa sa monthly bill mo sa Netflix. Kaya yung iba, nag-chill na lang sa Netflix sa bahay kaysa manood ng sine. Pero ang last nood ko ng sine, siguro mga 2 years ago pa. Kaya sige, go na lang natin to at i-enjoy yung moment. Kasi total anniversary din naman namin. Ito lang yung chance ko para matreat ko yung sarili ko, divine. So, ngayon, hinahanap ko yung cinema number 4. Doon daw ipapalabas yung Despicable Me. Ayun, nakita ko na siya. Bakit nauna pa yung 5 sa 4? Kakaiba naman yung pagbilang dito. Nice idea din na meron silang area dito para sa mga kids na nag-iingay sa sine. Pwedeng doon muna i-keep ng mga parents yung mga bata para mapatahan sila or mapatahimik sila. Eto na nga, papasok na ako sa sinihan. Hindi na ako mag-film dito sa loob kasi madilim naman. Kaya bye muna. After 1.5 hours, tapos na yung movie at nagpahuli ako ng paglabas. Ayan, ang ganda rin ng movie, nakakatuwa. Parang maganda siyang panoorin to bond with the family and with your kids. Andito na nga yung mga cleaner nung lumabas ako kasi kailangan nilang linisin yung sine para sa next showing. So guys, yan natatapos ang adventure ni Juday ngayong araw. And thanks for joining me to celebrate our wedding anniversary kahit mag-isa. Kailangan sineselebrate pa rin and also learn to treat yourself. Ito nga pala yung part ng mall na papunta sa park at sa taxi area. So, ang ganda, 'di ba? Furniture, ano siya furniture shop. And then, dito sa side, nandito yung escalator papunta dun sa parking. And where you can find yung mga nakatambay na taxi for passengers. So, ayan, bababa na ako. And we'll ride a taxi pauwi sa bahay. Kahit papano, nawala yung stress ko sa work. Kaya ayan, na-recharge na naman ang utak ni Juday. Thank you for joining me. At pagdating sa bahay, magre-relax and tulog na. Kasi bukas may pasok na ulit. Bye-bye!